8 taong sakripisyo, sinunog ng isang pagtataksil. Habang dumudugo ang aking daliri sa pagtahi ng kanyang damit, masaya niyang ikinakabit ang aking isinanlang kwintas sa babaeng tinuring kong kapatid. Palamuti lang siya, ang wallet na marunong magtiis, ang walang pusong sambit ng asawa ko. Ngunit nagkakamali sila. Mula sa abo ng pagkawasak, isisilang ang babaeng babawi ng lahat. Handa na ba silang harapin ang sumpa ng isang inang ninakawan ng karapatan? Huwag kang mag-alala, Melly. Si Tina, she's just a wallet na marunong magtiis. Isang kasangkapan na hinding-hindi magrereklamo kahit ubusin mo pa ang lahat ng mayroon siya. Ang mga salitang iyon na binigkas ni Tristan sa isang malamig at mapang-uyam na tono ay tila isang matalim na balisong na bumaon ng malalim sa dibdib ni Faustina. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng opisina. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa puting suit, nakakatapos lang niyang tahiin. Ilang minuto lang ang nakalilipas. Nasa maliit at madilim na silid-tahian pa si Faustina. Maingat niyang tinatahi ang laylayan ng suit na isusuot ni Tristan para sa grand launch ng kanilang bagong studio. Sa pagmamadali, natusok ng karayom ang kanyang hintuturo. Isang maliit na butil ng pulang dugo ang lumabas at dahan-dahang namuo sa dulo ng kanyang daliri, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa isip niya, ang bawat hapdi ay isang sakripisyo para sa tagumpay ng kanyang asawa. Ang suit na yon ang simbolo ng kanyang wagas na pag-ibig. Isang baluti na binuo niya mula sa sariling pagod at puyat upang magmukhang perpekto ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, habang nakasilip sa bahagyang nakabukas na pinto, ang puting tela ng suit ay tila naging isang mabigat na pabigat na nais niyang bitawan. Nakita niya si Tristan na nakatayo malapit sa bintana. Ang mga bisig ay nakapulupot sa bewang ni Melly, ang pinsan na itinuring niyang sariling kapatid, ang babaeng dinala niya mula sa probinsya upang iligtas sa kahirapan. Ang gintong kwintas na kumikinang sa leeg ni Melly ay hindi lingid sa paningin ni Faustina. Iyon ang kanyang wedding necklace, ang alaala ng kanilang sumpaan na sinabi ni Tristan na isinanla niya upang may maipambayad sa nagkakagulong utang ng kumpanya. "You're so bad, Tristan," malamig na bulong ni Melly habang hinahaplos ang kwelyo ng lalaki. "Baka mamaya mapansin ni Ate Tina na suot ko ito. She's not that stupid, you know." Tumawa si Tristan. Isang tunog na walang bahid ng pagsisisi. "Tina is blinded by her so-called duty. Basta sabihin ko na para ito sa ikabubuti ng pamilya. Kahit lason ay iinumin niya ng nakangiti. She lives for sacrifice, Melly. Kaya hayaan natin siyang gawin ang gusto niya habang ninanamnam natin ang bunga ng kanyang pagiging martir." Ang bawat tibok ng puso ni Faustina ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang tadyang, ngunit nanatili siyang paralisado sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang paglanghap ng basag na bubog. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok sa loob at isampal sa kanila ang lahat ng kanyang paghihirap, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwang bato. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga mata, na ngayon ay puno ng nanunuyot na pighati. Bumukas ang pinto sa kabilang panig ng silid at pumasok si Doña Graciana. Ang kanyang biyenan ay maayos na maayos ang pagkakaayos ng buhok. Suot ang kanyang karaniwang maskara ng karangalan. Hindi ito nagulat sa nakitang eksena ni Tristan at Melly. Sa halip, inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. "Ayusin niyo na ang mga landian ninyo." Malamig na utos ni Doña Graciana. Narito na ang mga papeles para sa paglilipat ng titulo ng bahay at lupa sa Tondo. "Tristan, siguraduhin mong pipirma ang babaeng yon pagkatapos ng sayaw niya mamaya. Sabihin mo na kailangan natin ng collateral para sa expansion." Sa sobrang taas ng tingin niya sa sarili, bilang tagapagligtas ng pamilyang ito, hindi siya magdadalawang isip na ibigay ang huling pag-aari ng kanyang ama. "Don't worry, Mama," sagot ni Tristan habang kinukuha ang folder.
Tina will do anything I ask. Gagawin ko siyang reyna sa entablado sa loob ng 10 minuto at pagkatapos nyon, kukunin ko sa kanya ang lahat. She thrives on being needed. I'll just give her another reason to feel like a hero. Ang mga salitang iyon ang tuluyang pumaslang sa huling hibla ng pag-asa sa puso ni Faustina. Ang bahay sa Tondo ay hindi lamang gusali. Iyon ang huling alaala ng kanyang yumaong ama. Ang lugar kung saan niya tinuturuan ang mga batang mahihirap na mangarap sa pamamagitan ng pagsayaw. Iyon ang kanyang santuwaryo, ang tanging bagay na tunay na sa kanya. At ngayon, ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao ay nagpaplano kung paano ito kukunin ng may kasamang panunuya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na mapigilan. Ang puting suit ay tila naging kasing dumi ng putik sa kanyang paningin. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 8 taon ay tila naging mga pahina ng isang aklat na ngayon ay sinusunog sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng pasilyo, tanging ang malalim at mabigat na paghinga ni Faustina ang naririnig, isang tunog ng isang pusong unti-unting nadudurog at nagiging abo. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ganito ba talaga ang kapalit ng pagiging tapat? Ang ituring na wallet na walang pakiramdam? Ang maging isang hagdanan na tatapakan patungo sa kanilang sariling kaligayahan? Sa kanyang pagtatangkang umatras upang tumakas mula sa masakit na katotohanan, ang lumang kahoy na sahig sa ilalim ng kanyang paanan ay naglabas ng isang mahinang tunog ng pagdaing, isang mahabang langit-langit na tila sumasabay sa kanyang panaghoy. Ang tunog na yon ay tumagos sa katahimikan ng opisina. Biglang huminto ang tawanan sa loob. Ang mga matalas na mata ni Tristan ay agad na bumaling sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng panunuya, ay biglang naging seryoso at mapanganib. Sino ang nariyan? Ang pasigaw na tanong ni Tristan, habang ang kanyang mga hakbang ay mabilis na lumalapit sa pintuan. Napatitig si Faustina sa anino ng kanyang asawa na papalapit. Ang kanyang hininga ay tila naputol at ang kanyang buong mundo ay nakabitin sa isang manipis na hibla ng takot at pait. Sa gitna ng nagbabadyang panganib, mabilis na kumilos si Faustina. Sa bawat hakbang niya palayo sa pinto ng opisina, tila binubuhat niya ang 1 toneladang bigat ng pighati. Nakahanap siya ng santuwaryo sa loob ng madilim na storage room sa dulo ng pasilyo, kung saan ang amoy ng lumang papel at alikabok ang tanging sumalubong sa kanya. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader, habang ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na walang tigil sa paghampas sa kanyang mga tadyang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga kamay na hawak pa rin ang puting suit ni Tristan. Narinig niya ang mabibigat na hakbang ng kanyang asawa sa labas. Ang tunog ng sapatos nito sa sahig na tila bawat dagsa ay isang paalala ng kanyang papalapit na katapusan. Ngunit lumipas ang ilang sandali. Ang mga hakbang ay dahan-dahang lumayo hanggang sa muling bumalik ang isang nakabibinging katahimikan sa pasilyo. Doon lamang nakahinga ng malalim si Faustina. Isang buntong hininga na puno ng lason at pait. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na sa loob ng kanyang mga mata, pinalitan ng isang malamig at nakapapapasong apoy ng katotohanan. Kinabukasan, ang sinag ng araw na pumasok sa bintana ng kanilang mansyon ay tila isang pangungutya sa dilim na namamayani sa puso ni Faustina. Nakaupo siya sa hapagkainan, pinapanood ang bawat galaw ni na Tristan at Melly. Naroon ang bango ng bagong luto na sinangag at tuyo. Ngunit para kay Faustina, ang lahat ng ito ay amoy bulok. Ate Tina, ang putla mo po. Are you feeling okay? Ang malambing na tanong ni Melly habang naglalagay ng kape sa tasa ni Faustina. Ang mukha nito ay tila isang anghel
Walang bakas ng kasalanang ginawa kagabi. Ang kawalan ng hiya sa mga mata ni Meli ay sapat na upang masuka si Faustina. Ngunit pinilit niyang kurutin ang sariling hita sa ilalim ng mesa upang mapanatili ang kanyang maskara. Medyo napuyat lang ako sa pagtatapos ng suit ni Tristan, Meli. Salamat sa pag-aalala. Mahinahong sagot ni Faustina, bagaman ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Si Doña Graciana, na prenteng nakaupo sa kabisera, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat kataga ay may dalang bigat ng awtoridad na hindi matatakasan. Tina, iha, alam mo namang ikaw ang paborito kong mena. You have been so loyal to this family. Malaki ang utang na loob mo sa amin at alam kong hindi mo kami bibiguin. Uminom ng tubig si Faustina upang lunurin ang galit na nagpupuyo sa kanyang dibdib. Ano po yun, Mama? The studio needs help, iha. Tristan is working so hard para sa future ninyo, but we hit a small bump. Kailangan namin ng collateral para sa bank loan. Ang bahay mo sa Tondo? It's just sitting there. Bakit hindi natin gamitin para mas mapalago ang negosyo ng asawa mo? After all, what's yours is his, right? Ang mga mata ni Graciana ay nakatitig ng diretso, naghihintay ng pagsuko, ginagamit ang konsepto ng pamilya bilang isang kadena upang igapos si Faustina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Faustina. Tumingin siya kay Tristan na abala sa pagkain, tila walang naririnig. Pag-iisipan ko po, Mama. Mahalaga sa akin ang bahay na yon dahil iyon ang huling iniwan ni Papa. Pero kung para sa ikabubuti ng pamilya, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. That's my girl. Nakangiting sabi ni Graciana, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng almusal, bumalik si Faustina sa kanilang silid. Ang hangin sa loob ay tila siksik sa mga kasinungalingan. Nakita niyang pumasok si Tristan sa banyo upang maligo. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bedside table kung saan nakapatong ang cellphone ni Tristan. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa kanyang pakiramdam. Dinampot niya ang device, ang kanyang puso ay muling bumilis ang tibok. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang pagtataksil na ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukang hulaan ang password. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang ginagawa, ang tunog ng pagpihitit ng doorknob ng banyo ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Bumukas ang pinto at lumabas si Tristan. Ang buhok ay basa pa at may hawak na tuwalya. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo sa kamay ni Faustina na mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat at mapanganib. Tiningnan ni Tristan ang kanyang asawa nang may halong pagdududa at galit, habang ang lamig ng tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok ay tila sumasabay sa lamig na nararamdaman ni Faustina sa kanyang mga ugat. Bakit mo pinapakialaman ang gamit ko, Tina? Ang malamig na tanong ni Tristan habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagnanais na lumamon sa natitirang lakas ni Faustina. Tinitingnan ko lang kung anong oras na, Tristan. Hindi ko kasi makita ang wristwatch ko at kailangan kong ihanda ang mga gagamitin ko para sa klase mamaya. Mahinahong paliwanag ni Faustina, bagaman ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Inilahad niya ang cellphone pabalik sa asawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapayapa sa ibabaw, ngunit sa lalim niyon ay ang nag-aapoy na pagnanais na sumigaw. Inablot ni Tristan ang telepono nang may kagaspangan. Ang kanyang mga mata ay tila mga kutsilyong pilit na humihiwa sa katotohanan sa likod ng mukha ni Faustina. Matagal siyang hindi kumibo, tila binabasa ang bawat kumpas ng pilikmata ng kanyang asawa. Nang makitang walang bakas ng pagtataksil sa ekspresyon ni Faustina, dahan-dahan siyang umatras, bagaman ang suspisya ay nananatiling isang madilim na anino
sa kanyang noo. "Huwag mo nang uulitin ito, Tina. Alam mong ayaw kong pinakikialaman ng gamit ko, lalo na't napaka-busy ko sa launch ng studio." Tumango si Faustina at lumabas ng silid ng hindi lumilingon. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, naramdaman niya ang lamig na nanunuot sa kanyang mga buto. Pagdating niya sa sala, naabutan niya si Melly na nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang ulo at tila hirap na hirap. Ang mukha ng kanyang pinsan ay kasing putla ng pader at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Biglang tumayo si Melly, ngunit agad ding napahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at sa isang saglit ay mabilis siyang tumakbo patungo sa lababo sa kusina. Ang tunog ng pagduwal ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay, isang marahas na reaksyon ng katawan na tila pilit na inilalabas ang lahat ng dumi sa loob. Mabilis na lumapit si Doña Graciana mula sa hardin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na kailanman ay hindi niya ipinakita kay Faustina. "Anong nangyayari sa iyo, iha?" Ang mabilis na tanong ni Graciana habang hinahaplos ang likod ni Meliri. Inabutan niya ito ng tubig at dahan-dahang inakay patungo sa silid nito sa ibaba. Si Tristan, nakabababa lang mula sa itaas, ay sumunod ng may kaba sa kanyang mga mata, isang tingin na puno ng lihim na takot. Naiwan si Faustina sa gitna ng kusina. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa laylayan ng kanyang lumang bestido. Isang kakaibang hinala ang nagsimulang mamuo sa kanyang isipan, isang ideyang kasing pait ng lason. Dahan-dahan siyang lumakad, ang bawat hakbang ay maingat upang hindi makalikha ng anumang tunog sa makintab na sahig. Tumayo siya sa likod ng pintuan ng silid ni Melly. Ang kanyang tenga ay idinikit sa malamig na kahoy. "Buntis ako, tita. Paano na ako? Kailangan na akong panindigan ni Tristan." Ang boses ni Melly ay puno ng hikbi, isang pagsabog ng emosyong hindi na kayang itago. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Faustina. Ang sumunod na narinig ni Faustina ay ang tunog ng isang malakas na palad na tumama sa pisngi. Isang marahas na sampal na nagpatigil sa pag-iyak ni Melly. "Wala kang kwentang babae. Gusto mo bang sirain ang pangalan ng mga Altamirano? Alam mo kung gaano kahalaga ang image natin sa harap ng mga investors." Ang boses ni Doña Graciana ay gumaralgal sa galit, ngunit naroon pa rin ang lamig ng isang taong nag-iisip na ng paraan para makalusot. "Mama, anong gagawin natin? Malalaman ng lahat." Ang nanginginig na boses ni Tristan ang sumunod na narinig. Nagkaroon ng mahabang katahimikan, isang katahimikan na tila puno ng mga demonyong nagbubulungan. Pagkatapos ay narinig ni Faustina ang malamig at kalkuladong tinig ng kanyang biyanan. Simple lang ang solusyon. Si Tina ang magdadala ng batang ito sa mata ng lahat. Bibili tayo ng mga gamit na magmumukhang buntis siya. Magpapanggap siya. Siya ang aako sa kahihiyan mo, Melly, at siya ang magpapalaki sa bata bilang isang Altamirano. Sa ganoong paraan, mananatiling malinis ang ating pangalan at ang bahay sa Tondo ay mapapasa atin pa rin bilang pambayad sa lahat ng perwisyong ito. Ang mundo ni Faustina ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging manipis at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sigaw ng pighati na walang boses. Inisip niya ang kanyang sariling anak na nawala. Ang sanggol na kailanman ay hindi niya nayakap at ngayon ay nais siyang gawing isang instrumentong walang damdamin para sa anak ng kanyang asawa at ng kanyang taksil na pinsan. Ang kawalang hiyaan ng plano ay tila isang madilim na abis na humihigop sa kanyang natitirang katinuan. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang, hindi niya napansin na ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Nanigas ang buong katawan ni Faustina nang makita ang figura ni Doña Graciana na nakatayo sa harap niya. Ang matatandang mata ng kanyang biyenan
ay hindi nagpakita ng pagkagulat. Sa halip, isang nakatatakot at dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiti ng isang mandaragit na nahuli na ang kanyang biktima. Narinig mo ba ang lahat, iha? Mabuti naman kung ganoon, para hindi na tayo mahirapang magpaliwanag sa'yo. Ang malumanay, ngunit nakamamatay na, sabi ni Graciana, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit upang haplusin ang pisngi ni Faustina. Ang malamig na dulo ng mga daliri ni Doña Graciana ay tila mga galamay ng isang nilalang na humahaplos sa pisngi ni Faustina. Isang haplos na walang init at puno ng pananakop. Hindi nakakibos si Faustina habang ang kanyang paningin ay nakatuon sa sahig. Pilit na itinatago ang naglalagablab na puot sa likod ng kanyang mga pilik mata. Inakay siya ng kanyang biyenan, pabalik sa loob ng silid, kung saan ang hangin ay tila naging siksik sa baho ng kataksilan. Maupo ka, iha. Ang utos ni Graciana na may kasamang malambinging ngunit mapang-utos na tinig. Alam kong mabigat ito para sa'yo, ngunit bilang isang Altamirano, kailangang matutunan mong lunukin ang iyong pride para sa kapakanan ng apelyidong dala mo. Buntis si Melly at hindi natin hahayaang maging mantsa ito sa ating dangal. Nakatayo si Tristan sa isang sulok, nakayuko, at hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sampal na nagpapatunay na mas mahalaga sa kanya ang sariling balat kaysa sa damdamin ng babaeng 8 taon siyang pinagsilbihan. Samantala, si Melly ay biglang lumuhod sa paanan ni Faustina. Ang mga luha nito ay mabilis na umagos, isang pag-arte na sapat na upang mapaniwala ang sinumang hindi nakakaalam ng katotohanan. Ate Tina, parang awa mo na. I'm so sorry, ate. Hindi ko ginusto ito. Nagkamali lang kami. Ang humihikbing pagsusumamo ni Melly habang mahigpit na nakakapit sa binti ni Faustina. Iligtas mo ang bata, ate. Iligtas mo ang pangarap ni Tristan. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Please, gawin mo ito para sa pamilya. Ang bawat hikbi ni Melly ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa sugatang puso ni Faustina. Nais niyang sipain ang babaeng ito palayo. Nais niyang isigaw ang lahat ng sakit, ngunit ang kanyang katinuan ay nagbabala. Sa gitna ng kaguluhang ito, natutunan ni Faustina ang isang masakit na aral. Ang mga demonyo ay hindi laging may sungay. Minsan, sila ay may mukha ng isang kaanak na humihingi ng tulong. Ano ang gusto ninyong gawin ko? Ang tanong ni Faustina sa isang boses na kasing lamig ng semento, walang emosyon at tuyot. Ngumiti si Graciana, isang ngangiting nagpapahiwatig na nakuha na niya ang kanyang gusto. Magpapanggap kang buntis, Faustina. Mula sa araw na ito, magsusuot ka ng mga kagamitang magpapakita ng unti-unting paglaki ng iyong tiyan sa harap ng publiko. Kapag nanganak na si Melly, kukunin mo ang bata at ipapakilala mo itong anak ninyo ni Tristan. Sa ganitong paraan, mananatiling malinis ang ating imahe. Dahan-dahang tumayo si Graciana at kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang mesa. At bilang kapalit ng trust fund para sa magiging anak mo, pipirmahan mo ang pagbebenta ng bahay sa Tondo. Ituturing natin itong investment para sa expansion ng studio. In doing this, hindi ka lang asawa, kundi bayani ng pamilyang ito. Isang mapait na tawa ang muntik ng kumawala sa lalamunan ni Faustina. Ang bahay sa Tondo, ang tanging lugar kung saan siya nakakaramdam ng tunay na pag-ibig mula sa kanyang ama, ay nais nilang gawing pambayad sa kasalanan ng isang taksil na asawa at kabit. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Gagawin ko, ang mahinang tugon ni Faustina. Para sa pamilya, gagawin ko ang lahat. Nagliwanag ang mukha ni Tristan, isang ningning ng kaginhawaan na walang halong hiya. Lumapit siya kay Faustina at hinawakan ang kanyang mga balikat, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Salamat, Tina.
I knew I could count on you. You're really the best wife anyone could ask for. Ngunit kailangan ko ng konting panahon bago pumirma. Ang pagpapatuloy ni Faustina habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Graciana. Gusto ko munang magpaalam sa mga bata sa tondo. Gusto kong ihanda ang sarili ko bago ko tuluyang bitawan ang huling alaala ni Papa. Bukas ko pipirmahan ang lahat. Nagkatinginan sina Graciana at Tristan at matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahang tumango ang biyenan. Sige, iha. Ibibigay ko sa iyo ang huling gabi na yan. But make sure everything is ready by tomorrow morning. Nang makabalik sa kanyang silid, agad na isinara ni Faustina ang pinto at tila nang hina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagpipigil ng puot. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging isang malawak na karagatan ng pighati na handang lumunod sa kanya. Habang ang lahat ay natutulog na, dahan-dahang binuksan ni Faustina ang ilalim na drawer ng kanilang bedside table upang kumuha ng isang bagay. Ngunit sa kanyang paghahalungkat, may isang lumang papel na nalaglag mula sa likod ng drawer. Ibinaba niya ang kanyang paningin at pinulot ang dokumento. Isa itong medical record na may petsang 3 taon na ang nakararaan, ang taon kung kailan siya nakunan. Sa gitna ng madilim na silid, ang tanging liwanag mula sa labas ay tumama sa papel na nagpapakita ng pangalan ng kanyang dating OBGYN at mga notations na kailanman ay hindi ipinaliwanag sa kanya ni Tristan. Ang bawat salita sa papel na yon ay tila naging isang bagong lihim na handang bumuhay sa isang sugat na akala niya ay naghihilom na. Ang lamig ng papel sa kanyang mga daliri ay tila isang babala na ang katotohanang natuklasan niya ay dulo lamang ng isang mas malalim at mas tiniting na kasalanan. Sa ilalim ng malabong liwanag ng isang lampara, ang mga kamay ni Faustina ay nanginginig habang binabasa ang bawat titik sa lumang papel na kanyang natagpuan. Ang dokumentong yon ay isang reseta ng gamot na pampakapit, isang gamot na dapat sana ay nagligtas sa kanyang sanggol 3 taon na ang nakararaan. Ngunit habang tinititigan niya ang petsa at ang pirma ng doktor, isang malamig na katotohanan ang nagsimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Kailanman ay hindi niya nahawakan ang gamot na ito. Kailanman ay hindi sinabi sa kanya ni Tristan na may ganitong pagkakataon para maisalba ang kanilang anak. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang madilim at maulang hapon ng araw na yon. Naalala ni Faustina ang hapdi sa kanyang puson at ang init ng dugong dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga binti habang siya ay nakahiga sa sahig, nagmamakaawa para sa tulong. Naroon si Melly, nakatayo sa kanyang harapan. Hawak ang telepono, ngunit ang mukha nito ay walang bakas ng pagmamadali. Sinabi ni Melly na nawawala ang reseta at hindi niya makontak si Tristan dahil nasa isang napakahalagang pulong ito kasama ang isang mayamang kliyente. Ang bawat sandali ng paghihintay ni Faustina noon ay bawat segundo rin ng pagkawala ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Dinala ng kanyang mga paa si Faustina sa isang sulok ng silid kung saan nakatago ang isang lumang iPad na hindi na ginagamit ni Tristan. Sa isang hindi maipaliwanag na udyok, sinubukan niyang buksan ito. Ang password ay nanatiling pareho. Ang kanilang petsa ng kasal na ngayon ay tila isang sumpa para sa kanya. Sa loob ng mga naka-archive na mensahe, natagpuan niya ang hinahanap ng kanyang sugatang puso. Isang pag-uusap sa pagitan ni Melly at Tristan sa mismong oras na siya ay nag-aagaw buhay sa sakit. Kuya, itinago ko na ang reseta sa ilalim ng drawer mo. Huwag kang mag-alala. Hindi niya mahahanap iyon. Ang mensahe ni Melly na may kasamang nakakakilabot na katiyakan. Baka kapag nanganak siya, hindi mo na ako magawang samahan sa mga lakad natin. Mas mabuting mawala na ang batang yon bago pa maging hadlang sa atin. Ang tugon ni Tristan ay kasing talim ng isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Faustina. Hayaan mo siya, Melly.
Mas mahalaga ang event na inaayos natin ngayon para sa kinabukasan natin. Ang bata, maaari pa tayong magkaroon ng iba, ngunit ang pagkakataong ito ay minsan lang. Ang mundo ni Faustina ay tila gumuho sa sandaling iyon. Ang kanyang anak, ang munting buhay na matagal niyang iningatan sa gitna ng pag-asa at panalangin, ay hindi lamang basta nawala dahil sa isang trahedya. Unti-unti niyang napagtanto na may mga taong nagpabaya at nagtago ng katotohanan sa likod ng kanyang pagdurusa. Ang sakit na naramdaman niya noon ay muling bumalik, mas mabigat at mas malalim kaysa dati. Ngunit kasabay nito ay ang matinding pagnanais na malaman ang buong katotohanan at harapin ang mga taong naging dahilan ng kanyang paghihirap. Napasubsob si Faustina sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding pighati na tila gustong sumabog mula sa kanyang lalamunan. Ngunit sa halip na sumigaw, mahigpit niyang kinagat ang kanyang sariling braso, ibinabaon ang kanyang mga ngipin sa sariling balat hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ayaw niyang makalikha ng anumang tunog, nagigising sa mga demonyong natutulog sa kabilang kwarto. Ang bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa malamig na sahig ay tila mga kristal na nababasag. Bawat isa ay may dalang sumpa ng isang inang ninakawan ng kanyang pinakamahalagang kayamanan. Matagal siyang nanatili sa ganoong posisyon, yakap ang sariling tuhod, habang ang kanyang puso ay tila unti-unting nagiging bato. Ang Faustina na puno ng utang na loob, ang Faustina na martir at laging sumusunod, ay tuluyan ng pumanaw, kasama ng mga luha na unti-unting natutuyo sa kanyang mga pisngi. Ang tanging natira ay isang babaeng wala ng kinatatakutan dahil wala na siyang natitirang mahalaga na maaaring makuha sa kanya. Nang dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pighati, kundi ng isang malamig at nakamamatay na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang maputlang mukha at ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig. Ngayon ay kasing dilim na ng gabi sa labas. Hinaplos niya ang kanyang patag na tiyan, tila nakikipag-usap sa munting anghel na kinuha sa kanya. "Patawarin mo ako, anak." Ang pabulong na panata ni Faustina na tila isang hangin na dumaan sa katahimikan. "Patawarin mo ang iyong ina dahil naging mahina ako. Ngunit isinusumpa ko sa iyo, sa bawat luhang ibinuhos ko at sa bawat patak ng dugo na nawala sa atin, pagbabayarin ko sila. Hindi ako titigil hanggat hindi nila nararamdaman ang bawat piraso ng impyernong ibinigay nila sa akin." Sa gitna ng kadiliman ng silid, isang bagong Faustina ang isinilang mula sa abo ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang bawat hininga ay hindi na para sa pagmamahal, kundi para sa hustisya na matagal na ipinagkait sa kanya. Habang tinititigan niya ang reseta sa kanyang kamay, dahan-dahan niya itong itinupi at inilagay sa loob ng kanyang damit. Malapit sa kanyang puso, isang paalala na ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Nang lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig, naabutan niya si Melly sa kusina na masayang kumakain ng prutas, tila walang anumang pasanin sa kanyang konsensya. Kumuha si Faustina ng isang matalim na kutsilyo mula sa lalagyan upang maghiwa ng mansanas para sa sarili. Ang kislap ng talim sa ilalim ng ilaw ng kusina ay tila sumasalamin sa talim ng kanyang kalooban. Habang dahan-dahang lumalapit si Faustina kay Melly, ang kanyang titig ay nakatutok sa leeg ng kanyang pinsan, isang titig na puno ng mga lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. "Gusto mo ba ng mansanas, Melly?" Ang tanong ni Faustina ay kasing lamig ng asero na kanyang hawak. Nakatayo siya sa gitna ng kusina, ang talim ng kutsilyo ay dahan-dahang humahati sa balat ng prutas, naglalabas ng isang malutong na tunog ng pagpunit sa laman nito. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng malasakit para sa pinsan, ngayon ay tila dalawang malalim na telon na walang nais ipakita, kundi ang kadiliman. Bahagyang nagulat si Melly.
Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapang-asar na ngiti. Sure, ate. Ang bait mo talaga. Kahit na ang bigat ng pinapagawa sa iyo ni Tita Graciana, naiisip mo pa rin akong ipaghain. Inabot ni Melly ang hiniwang mansanas, hindi napapansin ang higpit ng pagkakahawak ni Faustina sa hawakan ng kutsilyo. Gagawin ko ang lahat ng nararapat, Melly. Tandaan mo yan. Ang mahinang sagot ni Faustina. Pinanood niyang kumagat ang pinsan sa prutas habang sa kanyang isip ay inilalarawan niya ang bawat piraso ng katotohanang unti-unti niyang ilalabas upang sakalin ang mga ito. Ang bawat nguya ni Melly ay tila isang insulto sa kanyang pumanaw na anak, ngunit pinili ni Faustina ang manahimik. Ang katahimikan, ang kanyang magiging pinakamabisang baluti. Bit-bit ang isang maliit na bag at ang nag-aalab na determinasyon, lumabas ng mansyon si Faustina patungo sa tondo. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng dahip na kanyang sinasakyan, tila lumalayo siya sa mundong puno ng pagkukunwari at lumalapit sa kaisa-isang lugar na tumanggap sa kanya ng buo. Pagdating niya sa eskinita, ang amoy ng piniritong isda at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalye ay tila isang mainit na yakap sa kanyang sugatang kaluluwa. Naroon ang kanyang maliit na studio, isang lumang gusaling kahoy na naging saksi sa kanyang mga pangarap. Sa loob, nakita niya ang mga bata. Marurumi ang paa, ngunit maningning ang mga mata na nag-eensayo ng mga hakbang sa sayaw. Lumapit sa kanya si Nena, ang pinakamaliit sa grupo, at mahigpit siyang niyakap sa bewang. Ang inosenteng init na naramdaman ni Faustina mula sa bata ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat na ginawa ni Tristan at Graciana. Dito, siya ay hindi isang wallet na marunong magtiis. Dito, siya ay si Ate Tina, ang kanilang pag-asa. Matapos ang maikling pagbisita, nagtungo si Faustina sa isang luma at tahimik na opisina sa labas ng tondo. Ang amoy ng mga lumang libro at tinta ang sumalubong sa kanya. Doon ay naghihintay si Attorney Basilio Aragon, ang lalaking naging tapat na kaibigan at abogado ng kanyang ama. Sa pagtama ng kanilang mga paningin, nakita ni Faustina ang malalim na simpatiya sa mga mata ng matanda. Tina, iha, ikinuwento na sa akin ni Lester ang ilang mga kaganapan. Ngunit kailangan kong makita ang mga papeles na sinasabi mo. Ang malumanay na bungad ni Basilio. Inilatag ni Faustina ang mga kopya ng dokumentong nakuha niya mula sa silid ni Tristan. Habang sinusuri ng abogado ang bawat pahina gamit ang kanyang makapal na salamin, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Maririnig lamang ang tunog ng paglipat ng mga pahina at ang malalim na paghinga ni Basilio. Napakatuso nila, Tina. Ang huling sambit ni Basilio habang inilalapag ang mga papel. Ang mga pirma mo rito ay malinaw na palsipikado. Halatang ginaya lamang ang iyong sulat kamay upang mailipat ang ilang bahagi ng iyong pag-aari sa isang kumpanyang hindi mo alam. At ito. Itinuro niya ang isang dokumento tungkol sa isang dummy corporation. Ang kumpanyang ito ay nakapangalan kay Carmelita San Diego, ngunit ang lahat ng pondo ay galing sa studio ni Tristan. Ito ay malinaw na paglulustay ng pondo at panloloko. Naramdaman ni Faustina ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na muling nagpupuyos. Gusto ko silang pagbayarin, attorney. Hindi lang para sa pera, kundi para sa buhay na kinuha nila sa akin. Tumango si Basilio at hinawakan ang kamay ni Faustina. Sisiguraduhin nating mangyayari iyan, ngunit kailangan natin ng mas matibay na ebidensyang digital. Kailangan natin ng mga bank transfers, mga email, at mga mensahe na direktang nag-uugnay sa kanila sa krimeng ito. Kapag nakuha natin yon, wala na silang kawala. Umuwi si Faustina sa mansyon ng dapit hapon. Ang kanyang mukha ay kasing payapa ng dagat bago ang isang malakas na bagyo.
Ngunit ang kapayapaang yon ay agad na nabasag nang makita niya si Tristan at Melly sa sala, abala sa pag-aayos ng mga maleta. Ang tunog ng pagsara ng mga siper ay tila mga hudyat ng panibagong kasinungalingan. Alis muna kami ni Melly, Tina. Mag-go out of town shoot kami para sa bagong campaign ng studio. Baka 3 araw kaming mawala. Ang mabilis na paliwanag ni Tristan, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Is that so? Ang tipid na sagot ni Faustina habang pinapanood ang pagmamadali ng dalawa. Mag-ingat kayo sa biyahe ninyo. Maraming mga bagay na hindi inaasahang nangyayari sa daan. Nang makaalis ang sasakyan, naiwan si Faustina sa malawak at tahimik na sala. Tumingin siya sa itaas, sa madilim na pasilyo, patungo sa opisina ni Tristan. Ngayon na wala ang kanyang asawa, ito na ang pagkakataon niya upang pasukin ang lungga ng kaaway at hanapin ang huling piraso ng katotohanan na dudurog sa kanila. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Bawat dagsa ng dugo sa kanyang mga ugat ay tila isang paalala ng kanyang panata. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni na Tristan at Melly palayo sa mansyon ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting naalis sa dibdib ni Faustina. Ngunit alam niyang ang pansamantalang katahimikang ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking bagyong kanyang kinakaharap. Sa loob ng malawak na sala, ang tanging kasama niya ay ang kanyang biyenan na si Doña Graciana na prenteng nakaupo sa kanyang paboritong silya habang nagbabasa ng Biblia. Isang balat kayo ng kabanalan na kailanman ay hindi tumugma sa itim ng kanyang puso. Tina, iha, halika rito. Ang tawag ni Graciana sa isang malambing ngunit mapang-utos na tono. Inilapag ng matanda ang isang baso ng madilim at mausok na herbal tea sa mesa. Inumin mo ito. Mainam ito para sa iyong sinapupunan upang maging malakas ang iyong dinadala. At huwag mong kalimutang isuot ang iyong fake bump. May darating tayong mga panauhin bukas at kailangang magmukha kang isang masayang ina. Tinanggap ni Faustina ang baso. Ang init niyon ay gumapang sa kanyang mga palad, ngunit ang lamig sa kanyang kalooban ay hindi natinag. Ininom niya ang mapait na likido. Bawat lagok ay tila isang paalala ng lahat ng lason na ipinakain sa kanya ng pamilyang ito sa loob ng 8 taon. Isinuot niya ang kagamitang nagpapakita ng huwad na paglaki ng kanyang tiyan, isang mabigat na paalala ng kanyang pagiging biktima ng kanilang kasakiman. Nang sumapit ang hapon, nagbihis si Graciana para sa kanyang lingguhang pagbisita sa simbahan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng mansyon at ang dahan-dahang paglayo ng ugong ng makina ng sasakyan ay nagsilbing hudyat para kay Faustina. Ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Sa gitna ng katahimikan ng bahay, dahan-dahan siyang umakyat sa 2 palapag patungo sa opisina ni Tristan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Isang susing kinopya niya sa pamamagitan ng pagdiin sa isang malambot na bar ng sabon noong nakaraang gabi. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila sinasabayan ng mabilis na pintig ng kanyang puso, na sa bawat dagsa ng dugo ay nagpapaalala sa kanya ng panganib na kanyang pinapasok. Isinusi niya ang pinto. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan, ngunit ang lahat ay nanatiling payapa. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling pabango ni Tristan at ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng sinag ng araw ang sumalubong sa kanya. Mabilis siyang naupo sa harap ng laptop ni Tristan. Binuksan niya ang device at hinarap ang isang hadlang, ang password. Sinubukan niya ang kanilang anibersaryo, ang kaarawan ni Tristan, maging ang petsa ng kanyang nakunang sanggol. Lahat ay mali. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Faustina nang sumagi sa kanyang isip ang isang ideya. Itinipa niya ang kaarawan ni Melly. Sa isang saglit, bumukas ang screen. Ang bawat icon at folder na lumabas ay tila mga saksak sa kanyang puso.
Isang kumpirmasyon na sa buhay ng kanyang asawa, ang kabit nito ang siyang sentro ng mundo. Ngunit hindi niya hinayaang malunod siya sa pait. Mabilis niyang isinaksak ang USB drive at hinanap ang mga folder na may kinalaman sa pananalapi ng studio. Natagpuan niya ang isang naka-encrypt na folder na may pamagat na Project Palawan. Sinimulan niyang kopyahin ang mga files. Ang asul na progress bar sa screen ay dahan-dahang gumagalaw. Bawat porsyento ay tila 1 segundo ng kanyang buhay na unti-unting nababawi. 70%, 85. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay sumasalamin sa tindi ng kanyang kaba. Biglang, sa gitna ng kanyang paghihintay, narinig niya ang malakas at sunod-sunod na tahol ng aso sa labas ng bakod. Kasunod nito ay ang pamilyar na tunog ng pagbubukas ng gate at ang dahan-dahang paghinto ng sasakyan ni Graciana sa tapat ng pintuan. Maagang umuwi ang matanda. Nanginginig ang mga daliri ni Faustina habang nakatingin sa screen ng laptop. 85% pa lamang ang natatapos. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa pangunahing pinto sa ibaba ay umalingaw-ngaw hanggang sa itaas. Kasunod ang marahang paghakbang ni Graciana papasok sa mansyon. Walang sapat na oras upang tapusin ang pag-download at maibalik ang lahat sa ayos ng hindi napapansin. Ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng tubig na bumabaon sa kanyang katinuan. Nanigas ang buong katawan ni Faustina habang nakatingin sa asul na bar na tila ayaw nang gumalaw. Ang boses ni Graciana ay narinig na mula sa hagdan. Tinatawag ang kanyang pangalan sa isang tonong puno ng pagdududa. Tina? Iha, nasaan ka? Nakatitig si Faustina sa screen. Ang kanyang hininga ay tila naputol. Habang ang anino ng kanyang biyenan ay dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng opisina. Ang bawat dagsa ng dugo sa mga ugat ni Faustina ay tila isang paalala ng oras na mabilis na nauubos. Sa gitna ng matinding kaba, hindi na niya hinintay na maabot ng asul na bar ang dulo ng screen. Sa isang marahas, ngunit maingat na pagkilos, hinugot niya ang maliit na drive mula sa gilid ng makina kahit na hindi pa ganap na tapos ang paglilipat ng mga dokumento. Mabilis niyang itinago ang kagamitan sa loob ng kanyang damit. Ramdam ang lamig ng metal sa kanyang balat na basang-basa ng malamig na pawis. Eksaktong pagkasara niya ng laptop ay ang pagpihit ng doorknob ng opisina. Pumasok si Doña Graciana. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at tila may hinahanap na mali sa bawat sulok ng silid. Nakatayo si Faustina malapit sa bintana. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang nakatingin sa labas. Nandito ka lang pala, Iha. Bakit parang balisa ka at pinagpapawisan? Ang tanong ni Graciana habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Chinecheck ko lang po kung sarado ng maayos ang mga bintana, Mama. Mukhang uulan po kasi at baka mabasa ang mga gamit ni Tristan. Ang mahinahong tugon ni Faustina, bagaman ang kanyang boses ay may kaunting panginginig na pilit niyang itinago sa pamamagitan ng isang pilit na ngiti. Tiningnan ni Graciana ang laptop na nakapatong sa mesa pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa kanyang mena. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahang tumango ang matanda. Mabuti naman kung ganoon. Bumaba ka na at ihanda ang hapunan. Ayaw kong naghihintay ang aking tsaa. Nang makalabas ng mansyon kinabukasan sa ilalim ng dahilan ng pagbili ng mga kagamitan sa pananahi, nagtungo si Faustina sa isang masikip at madilim na internet cafe sa kanto ng isang mataong kalsada. Doon ay naghihintay si Lester, ang dating photographer at IT specialist ng studio na sinante ni Tristan nang walang katarungan. Ang amoy ng usok at ang init ng mga tumatakbong makina ang sumalubong sa kanya, ngunit ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siya mula sa mga mata ng mga Altamirano. Tina, akala ko hindi ka na darating. Bulong ni Lester habang inaayos ang kanyang suot na sombrero
upang itago ang kanyang mukha. Malaki ang galit ni Lester kay Tristan dahil sa hindi pagbabayad ng kanyang overtime at ang biglaang pagpapaalis sa kanya nang malaman nitong may sakit ang kanyang anak. Inabot ni Faustina ang USB drive. Ito lang ang nakuha ko, Lester. Hindi natapos ang download dahil dumating si Mama. Tingnan mo kung sapat na ito. Sa loob ng ilang minuto, ang mga daliri ni Lester ay mabilis na kumilos sa keyboard. Ang bawat paglabas ng mga numero at dokumento sa screen ay tila mga piraso ng isang madilim na puzzle na unti-unting nabubuo. Nanlaki ang mga mata ni Lester nang makita ang mga bank transfers. Grabe ang asawa mo, Tina. Hindi lang ito basta expansion. He's moving massive amounts of money mula sa studio account patungo sa isang personal account sa ilalim ng pangalang M.S. Meli San Diego. This is clear money laundering and estafa. At ang Project Palawan na sinasabi mo, it's not a project. It's a property investment. He's buying a resort gamit ang perang dapat ay pambayad sa mga utang ng kumpanya at sa mga tauhan nyo. Naramdaman ni Faustina ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ang perang pinaghirapan niyang tahiin, ang perang galing sa pagsisikap ng kanyang ama na kinuha nila, ay ginagamit ni Tristan upang bumuo ng bagong buhay kasama si Meli habang siya ay hinahayaang mabulok sa kahihiyan. Kailangan ko ng katarungan, Lester. Hindi ko hahayaang manalo sila pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin at sa anak ko. Ang sabi ni Faustina, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. Sa kabila ng puot, kumuha siya ng isang tasa ng mainit na kape at inabot ito kay Lester. Salamat sa tulong mo. Alam kong hirap ka rin ngayon, pero sisiguraduhin kong mababayaran ang lahat ng utang nila sa iyo. Isang sandali ng pagdamay ang namagitan sa kanilang dalawa. 2 taong kapwa biktima ng kasakiman ng isang pamilya. Ngunit ang sandaling iyon ay mabilis na naputol nang mag-vibrate ang cellphone ni Faustina sa loob ng kanyang bag. Isang text message mula sa kanyang kapitbahay sa Tondo ang bumungad sa kanya na nagdulot ng isang matinding kaba na tila yelo na gumagapang sa kanyang likuran. Tina, bilisan mo. May mga taong naninira ng bahay mo dito. Inilalabas nila ang mga gamit mo at winawasak ang studio. Ang boses ng kanyang kapitbahay ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang binabasa ang bawat titik. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng matinding takot at pighati. Ang huling kanlungan ng kanyang mga alaala, ang kaisa-isang lugar kung saan nararamdaman niyang buhay pa rin ang kanyang ama, ay unti-unti nang nilalamon ng puot ng mga Altamirano. Napatayo si Faustina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na agos ng tubig na humihila sa kanya patungo sa isang malalim na kawalan. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit ay tila mga luhang nakikiramay sa nagngangalit na pighati sa puso ni Faustina. Habang tumatakbo siya sa makitid at maputik na iskinita ng Tondo, ang lamig ng tubig na dumadampi sa kanyang balat ay hindi niya nararamdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na dagsa ng kanyang sariling hininga at ang malakas na pintig ng kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Nang marating niya ang tapat ng kanyang maliit na studio, tila huminto ang pag-ikot ng mundo, ang kanyang kanlungan, ang kaisa-isang lugar kung saan nananatiling buhay ang alaala ng kanyang ama, ay kasalukuyang winawasak sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga bintanang gawa sa kapis ay basag-basag na, ang mga piraso niyon ay kumikinang sa gitna ng putik na tila mga pangarap na dinurog. Ang mga kawayang ginagamit sa sayaw na tinikling ay putol-putol at nakakalat sa kalsada, habang ang mga makukulay na damit sayaw na maingat niyang tinahi ng sariling mga kamay ay marahas na inihagis sa labas, hinahayaang mabasa at madumihan sa maruming agos ng tubig ulan.
Sa gitna ng kaguluhang iyon, nakatayo si Melly sa ilalim ng isang itim na payong. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-uyam ng ngiti, habang pinapanood ang mga lalaking upahan na naglalabas ng mga huling kagamitan mula sa loob. "Ate, nandyan ka na pala," ang bungad ni Melly. Ang boses nito ay kasing lamig ng ulan. "Huwag kang magalit sa akin," sabi ni Tita Graciana. "Kailangan nang linisin ang basurahan na ito para maibenta na ang lupa bukas. Sayang naman ang espasyo kung hahayaan lang nating pamahayan ng mga daga at mga batang lansangan." Naramdaman ni Faustina ang isang matinding hapdi na tila isang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa paligid at nakita si Nena, ang kanyang pinakamaliit na estudyante, na nakatayo sa isang sulok habang umiiyak ng tahimik. Sinubukan ng bata na pulutin ang isang punit na saya, ngunit mabilis itong tinabig ng dulo ng payong ni Melly, dahilan upang masubsob ang bata sa putikan. Sa sandaling iyon, ang puot sa dibdib ni Faustina ay hindi sumabog sa pamamagitan ng sigaw. Sa halip, ito ay naging isang malamig at matibay na yelo. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa maputik na kalsada, hindi alintana ang duming kumakapit sa kanyang damit. Maingat niyang pinulot ang punit na saya at hinaplos ang basang tela na tila ba isang buhay na nilalang. Pagkatapos ay iniangat niya ang kanyang paningin at tinitigan si Melly nang may ganap na kapangyarihan sa kanyang mga mata, isang titig na nagpatigil sa tawa ng kanyang pinsan. "Sana mabusog kayo sa barya, Melly," ang mahinang sabi ni Faustina. Bawat salita ay may dalang bigat ng isang sumpa. "Sana ang bawat sentimong makukuha ninyo mula sa pagwasak sa lugar na ito ay maging kasing pait ng apdo sa inyong mga lalamunan. Dahil ang lugar na ito ay hindi mo kailanman maiintindihan. Ang winawasak nyo ay hindi lang kahoy at tela, kundi ang dangal na kailanman ay hindi ninyo magkakaroon." Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa gitna ng buhos ng ulan. Ang mga kapitbahay na dati ay tahimik lamang na nanonood ay dahan-dahang lumabas mula sa kanilang mga barong-barong. Ang mga magulang ng kanyang mga estudyante, ang mga kargador sa palengke, at ang mga matatandang nakasaksi sa kanyang paglaki ay nagsimulang lumapit. Walang sino man ang nagsalita, ngunit sabay-sabay nilang tinulungan si Faustina na pulutin ang mga gamit sa ilalim ng ulan. Ang bayanihan ng mga dukha ay tila isang pader na humarang sa pagmamalabis ni Melly. Nang makita ang dumaraming tao na may nanunuring mga mata, nabalisa si Melly at mabilis na pumasok sa naghihintay na sasakyan. Iniwan ang pinsan sa gitna ng putikan. Sa pag-alis ng sasakyan, dahan-dahang inakay ni Nena si Faustina patungo sa silong ng studio na wala ng dingding. Sa isang sulok, nakita ni Faustina ang isang bagay na muntik ng matabunan ng mga gumuhong tabla. Isang maliit na kahoy na kaban na pag-aari ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Faustina habang pinapahid ang putik sa ibabaw ng kaban. Sa loob niyon, sa ilalim ng mga lumang barya at mga kupas na larawan, ay may isang maliit na sobrang nakaselyo na kailanman ay hindi niya nakita noon. Ang papel ay luma na, ngunit ang sulat kamay sa labas ay malinaw na sa kanyang ama. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kahoy na kaban ay tila isang bulong mula sa kabilang buhay. Isang huling mensahe na naghihintay na mabuksan sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Binuksan ni Faustina ang sobre. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang binabasa ang unang pangungusap. Sa gitna ng pagkawasak ng kanyang kaisa-isang santuwaryo, isang lihim ang nakasulat na maaring magpabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang pagkatao at sa lupang pilit na kinukuha ng mga Altamirano. Isang tanong ang namuo sa kanyang isipan, kasing lamig ng hanging dumaan sa kanyang basang katawan. Ano nga ba ang tunay na halaga ng kanyang pananahimik sa loob ng 8 taon?
Sa ilalim ng malabong liwanag ng isang bumbilya, sa sulok ng gumuhong studio, dahan-dahang binasa ni Faustina ang bawat salitang isinulat ng kanyang ama. Ang papel ay luma na at tila madaling mapunit, ngunit ang diwa nito ay kasing tibay ng bakal. Nakasaad sa liham na ang bahay at lupa sa Tondo ay hindi kailanman maaaring ibenta o ilipat ang pagmamay-ari nang walang pirma at personal na presensya ng isang tiyak na abogado. Isang fail-safe na ginawa ng kanyang ama dahil alam nitong darating ang panahon na may mga taong susubok na pagsamantalahan ang kabutihan ng kanyang anak. Ang liham na ito ay hindi lamang papel. Ito ay isang baluti mula sa kabilang buhay, isang huling yakap ng proteksyon na nagbigay kay Faustina ng lakas na muling tumayo mula sa putikan. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng basang kahoy, kinuha ni Faustina ang kanyang lumang makina ng panahi na himalang hindi tuluyang nawasak. Sa bawat pag-ikot ng gulong nito, tila tinatahi niya ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili. Ang ritmikong pagbaba at pagtaas ng karayom habang tumatagos sa makapal na pulang tela ay nagsilbing isang kumpas ng digmaan sa loob ng silid. Ang bawat tahi ay tila isang panalangin at panuunumpa. Binuo niya ang isang pulang palda para sa kanyang sarili mula sa mga pinagtagpi-tagping tela na isinalba niya mula sa ulan. Isang kulay na sumisimbolo sa dugo ng kanyang nawalang anak, sa apoy ng kanyang puot, at sa ningas ng kanyang muling pagbangon. Habang nagpapatuloy ang ritmo ng pananahi, tinawagan ni Faustina si Attorney Basilio. Sa boses na walang bakas ng panginginig, ipinaliwanag niya ang kanyang natuklasan at ang kanyang plano. Attorney, gagawin natin ang lahat ayon sa batas, ngunit kailangan muna nating palubagin ang loob ng mga kalaban. Hayaan nating isipin nila na nakuha na nila ang gusto nila. Ang pakikipag-alyansa niya kay Basilio ay tila isang matibay na pader na unti-unting nabubuo sa harap ng mga Altamirano. Isang pader na kailanman ay hindi nila magagawang tibagin. Kinaumagahan, bumalik si Faustina sa mansyon ng mga Altamirano. Basang-basa ang laylayan ng kanyang damit, gusot ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay pilit niyang pinamaga upang magmukhang galing sa walang hanggang pag-iyak. Sa pagpasok niya sa sala, tila isang talunang sundalo ang kanyang imahe. Nakita niyang nagkakape si Doña Graciana at Tristan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tagumpay habang pinapanood ang kanyang kaawa-awang kalagayan. "Oh, Tina, iha, mabuti naman at naisipan mo nang umuwi. Nakita mo na ba kung ano ang kinahihinatnan ng mga taong matitigas ang ulo?" Ang mapangyam na sabi ni Graciana habang dahan-dahang humihigop ng kanyang mainit na tsaa. Ang boses nito ay puno ng asukal, ngunit may talim ng isang ahas. "Mama, patawarin niyo po ako. Tama po kayo. Wala na akong mapupuntahan. Wala na ang studio ko. Wala na ang alaala ni Papa. Kayo na lang ang natitira sa akin." Ang humihikbing tugon ni Faustina habang nakayuko at pilit na pinipisil ang sariling mga kamay upang hindi mahalata ang matinding pandidiri sa kanyang ginagawa. Nagliwanag ang mukha ni Tristan. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Faustina. Isang haplos na tila may dalang lason para sa babae. "I'm glad you finally realized that, Tina. Don't worry, aalagaan ka namin. Pero kailangan nating tapusin ang mga dokumento para makapag-focus na tayo sa grand launch bukas. Everything will be better, I promise." Inakay siya ni Tristan patungo sa mesa kung saan nakalatag ang kontrata ng pagbebenta ng bahay sa Tondo. Ang bawat titik sa papel na yon ay tila mga anay na gustong kumain sa kanyang pagkatao. Inilabas ni Tristan ang isang mamahaling ballpen. Ang maliit na mekanismo niyon ay nagpakawala ng isang tuyot na tunog bago ito itapat sa harap ni Faustina. "Pirmahan mo na ito, mahal, para ito sa kinabukasan nating lahat, para sa batang darating," ang sabi ni Tristan nang may mapanlinlang na lambing sa kanyang boses. Hinawakan ni Faustina ang ballpen. Nararamdaman niya ang lamig niyon
sa kanyang mga daliri, kasing lamig ng kanyang determinasyon. Tumingin siya sa papel, pagkatapos ay sa kanyang asawa at biyenan na nag-aabang ng may kasakiman sa kanilang mga mata. Alam ni Faustina na sa oras na dumapo ang dulo ng bolpen sa papel, wala nang balikan ng lahat. Ngunit ang pirma na kanyang ibibigay ay hindi ang susi sa kanilang tagumpay, kundi ang simula ng kanilang pagkahulog sa isang bitag na kailanman ay hindi nila inasahan. Sa bawat segundong dumadaan, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang hatol sa kamatayan. Dahan-dahang ibinaba ni Faustina ang dulo ng ballpen, ang kanyang puso ay tumitibok ng may bago at mapanganib na himig, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang naglalaho upang bigyang daan ng isang Faustina na handang sumayaw sa ibabaw ng apoy ng katarungan. Hinawakan ni Faustina ang mamahaling bolpen. Ang bigat nito ay tila isang piraso ng malamig na bakal sa kanyang nanginginig na mga daliri. Tumingin siya sa kanyang asawa na ang mukha ay puno ng pagkukunwari at sabik na pag-aabang. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Doña Graciana na dahan-dahang itinatabi ang kanyang tasa ng tsa, ang kanyang mga mata ay nanunuri at tila isang lawin na nakahandang sumakmal sa biktima. Sa bawat segundong lumilipas, ang bango ng mamahaling pabango sa loob ng silid ay tila nagiging kasing pait ng lason. Dahan-dahang idinampi ni Faustina ang dulo ng bolpen sa papel. Narinig niya ang banayad na tunog ng tinta na dumidikit sa hibla ng dokumento. Isang tunog na tila huling tibok ng kanyang nakaraan. Pinirmahan niya ang kontrata. Ngunit sa bawat kumpas ng kanyang kamay, ginamit niya ang isang kakaibang estilo ng pirma na itinuro sa kanya ni attorney Basilio, isang variation na sa unang tingin ay mukhang kanya. Ngunit sa mata ng batas ay magpapawalang bisa sa anumang transaksyong ito dahil sa hindi pagtutugma sa kanyang mga opisyal na record. "There you go, mahal," ang mahinang sabi ni Faustina habang iniaabot ang papel. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga na tila isang pagpapakita ng pagsuko. Ngunit sa loob niya ay ang malamig na kapayapaan ng isang mangangasong na kapaglatag na ng bitag. Agad na hinablot ni Tristan ang papel. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng kasakiman at kawalang hiyaan. "Finally, Tina, this is for our future. You won't regret this." Kinuha ni Graciana ang 2 baso ng alak at inabutan ng kanyang anak. Nag-toast ang dalawa sa harap ni Faustina. Ang tunog ng pagtama ng mga kristal na baso ay tila isang selebrasyon ng kanilang tagumpay sa pagpitas ng huling bunga mula sa punong 8 taon nilang pinagsamantalahan. Nang sumapit ang gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan, nagtungo si Faustina sa maliit na silid-tahian. Gamit ang kanyang sariling cellphone, maingat niyang sinunod ang mga instruksyon ni Lester. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha, na nagpapakita ng isang determinasyong kailanman ay hindi nakita ni Tristan. Sinimulan niyang ipadala ang mga anonymous na email na naglalaman ng mga ebidensya ng money laundering at ang mga boses na nagbubunyag ng katotohanan sa likod ng pagbubuntis ni Melie. Ang bawat mensaheng ipinapadala niya ay tila isang palasong may lason na nakatutok sa puso ng kumpanya ni Tristan. Nadaanan niya ang silid ni Melie na bahagyang nakabukas. Nakita niya ang kanyang pinsan na nagsusukat ng isang mamahaling puting gown para sa event bukas. Masayang iniikot ni Melie ang sarili sa harap ng salamin. Hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ba isang tropeo ng kanyang pagkapanalo. Ang baulok sa puso ni Faustina ay hindi na pighati, kundi isang malamig na pandidiri. Naalala niya ang sariling mga luha noong siya ay nakunan at ang malamig na mukha ni Melie noong araw na yon. Ang kawalan ng hustisya ay tila isang apoy na lalong nagpapatatag sa kanyang kalooban. Pumasok si Faustina sa kanilang silid-tulugan kung saan mahimbing nang natutulog si Tristan. Dahan-dahanan siyang humiga sa tabi nito, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang balat
na nadidikit sa asawa ay tila nasusunog sa pandidiri. Ang bawat hininga ni Tristan na nararamdaman niya sa kanyang leeg ay tila isang paalala ng lahat ng kasinungalingang itinanim nito sa kanilang pagsasama. Pinilit ni Faustina na manatiling kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame sa gitna ng kadiliman. Ito na ang huling gabi na magiging asawa siya ni Tristan Altamirano. Ito na ang huling gabi na hahayaan niyang madumihan ng lalaking ito ang kanyang hininga. Sa kalaliman ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang pagyanig ng telepono ni Tristan sa ibabaw ng bedside table. Ang liwanag nito ay paulit-ulit na nagpapakita ng isang hindi kilalang numero. Dahan-dahang iniabot ni Faustina ang kanyang kamay at kinuha ang device bago pa magising ang asawa. Lumabas siya ng silid at sinagot ang tawag sa madilim na pasilyo. "Hello, Studio Altamirano. This is the Bank Security Department. We have detected suspicious activities and multiple fund transfers reaching the daily limit from your main account. We need to verify these transactions immediately." Ang boses ng isang babae sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali. Naramdaman ni Faustina ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang bitag ay nagsisimula ng gumana, mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Lumingon siya sa pinto ng kanilang silid, kung saan ang anino ni Tristan ay tila isang halimaw na unti-unting nagigising. Ang kanyang tugon ay kasing lamig ng hanging dumaan sa pasilyo. "Wala pong problema." Ang mahinang sabi ni Faustina sa boses na sadyang ginawang parang pagod at antok. "Huwag kayong mag-alala. Alam po namin ang mga transactions na yan. Bukas na bukas din ay pupunta ang asawa ko sa bangko ninyo upang ayusin ang lahat. Maraming salamat." Ibinaba ni Faustina ang telepono. Ang katahimikang namayani pagkatapos niyon ay kasing bigat ng isang hatol. Sa loob ng ilang oras, sisikat ang araw para sa grand launch. Ang araw na inaakala nilang simula ng kanilang panibagong kayamanan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat palakpak ng mga bisita, nakahanda na ang isang katarungang kailanman ay hindi nila inasahang darating. Ang bawat hibla ng kanyang pulang damit sayaw na nakasabit sa gilid ng cabinet ay tila sumasalamin sa nagbabadyang pagdanak ng katotohanan. Isang tanong na lamang ang natitira sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang huling mukha ng pagkawasak upang tuluyan ng makamit ang kanyang kalayaan? Ang sikat ng araw sa Makati ay tila isang mapanguyam na ginto na tumatama sa naglalakihang bintana ng Marangyang Hotel, kung saan idadaos ang huling yugto ng panlilinlang ni Tristan at Doña Graciana. Ang bawat sulok ng Grand Ballroom ay siksik sa amoy ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango, mga elementong sadyang inihanda upang takpan ang baho ng kataksilan na namamayani sa pamilyang Altamirano. Ito ang araw ng grand launch ng kanilang bagong studio, ang kumpanyang ipinangalan kay Meli, at kasabay nito ang pagdiriwang ng 8th anibersaryo ng kasal ni Tristan at Faustina, isang okasyong gagamitin nila upang tuluyang igapos ang babaeng kanilang pinakamahalagang kasangkapan. Sa gitna ng kaguluhan ng mga tauhan na nag-aayos ng mga huling detalye, lumapit si Tristan kay Faustina. Ang kanyang suot na puting suit ay kasing kinis ng kanyang mga kasinungalingan. Sa harap ng mga empleyado at ilang maagang panauhin, niyakap niya ang kanyang asawa nang may sadyang lambing. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa likod ni Faustina habang ang kanyang boses ay puno ng mapanlinlang na kagalakan. "Thank you for being here, Tina. You look tired but I know you're happy for me. This is all for us, para sa future na binuo natin." Ang pabulong na sabi ni Tristan. Ang kanyang hininga ay dumaan sa tenga ni Faustina na tila isang malamig na hangin. Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Faustina. Hinayaan niyang manatili ang kanyang ulo sa balikat ng asawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat at malamig.
Nararamdaman niya ang bawat hibla ng tela ng suit na siya mismo ang nagtahi. Isang paalala na ang bawat sakripisyo niya ay ginamit lamang upang bihisa ng isang halimaw. Ibibigay ko sa iyo ang ganting nararapat sa iyo ngayong gabi. Tristan, you deserve everything that is coming for you. Iyang mahinahong tugon ni Faustina na sa pandinig ni Tristan ay tila isang matapat na pangako ng suporta. Sa kabilang bahagi ng hotel, sa madilim na silid ng control room, isang figura ang dahan-dahang gumagalaw. Si Lester, suot ang uniforme ng mga technician, ay maingat na inilabas ang maliit na drive mula sa kanyang bulsa. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri sa mga kagamitan ay tila isang lihim na panalangin para sa katarungan. Sa isang banayad na pagkilos, isinaksak niya ang drive sa main system. Ang asul na liwanag niyon ay tila isang munting bituin na nagbabadya ng pagsabog ng katotohanan sa gitna ng kadiliman. Nang sumapit ang oras ng paghahanda sa dressing room, hinarap ni Faustina ang malaking salamin. Sa gilid nito ay nakasabit ang isang mamahaling gown na binili ni Doña Graciana, isang telang sutla na kasing puti ng perlas ngunit kasing bigat ng isang tanikala. Dahan-dahang inabot ni Faustina ang kanyang sariling bag at inilabas ang pulang damit sayaw na binuo niya mula sa mga punit na tela ng kanyang studio sa Tondo. Ang bawat tahinyon ay seryoso at matibay. Bawat piraso ay may dalang kwento ng pighati at muling pagbangon. Isinuot niya ang pulang damit. Ang kulay niyon ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang maputlang balat. Ang bawat pag-aayos niya ng laylayan ay tila isang paghahanda ng isang sundalo para sa huling laban. Kumuha siya ng pulang lipstick at dahan-dahang pinahira ng kanyang mga labi. Ang bawat kumpas niyon ay nagbibigay ng bagong anyo sa kanyang mukha. Isang anyo na hindi nakilala ang salitang pagsuko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Graciana. Nanigas ang matanda nang makita ang suot ni Faustina. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. Anong kabalastugan ito? Faustina, ibinili kita ng maayos na gown. Bakit suot mo ang basahang iyan na galing sa maruming Tondo? You look like a fool. Ipapahiya mo ba kami sa harap ng mga investors? Tumingin si Faustina sa kanyang biyenan sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang titig ay hindi nagpakita ng anumang takot. Ang damit na ito ang tanging bagay na may katotohanan sa silid na ito, Mama. Ito ang nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako at kung ano ang kinuha ninyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang aking bahagi sa gabing ito. Lumapit si Graciana at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Faustina. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa balat ng mena. Makinig kang mabuti, Iha. Maraming nakataya sa gabing ito. Kung ipapahiya mo kami o kung gagawa ka ng anumang eksena na sisira sa pangalan ng mga Altamirano, sisiguraduhin kong sa kalsada ka matutulog bukas na bukas din. I will strip you of everything, including your dignity. Do you understand? Isang dahan-dahan at nakatatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Faustina. Hinayaan niyang manatili ang higpit ng hawak ng biyanan, tila hindi nararamdaman ang hapdi. Dignidad, Mama? Matagal niyo na itong kinuha sa akin, pero huwag kayong mag-alala. Sa pagtatapos ng gabing ito, malalaman nating lahat kung sino ang tunay na mawawalan ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng dressing room ay naging kasing talim ng isang patalim. Ang boses ng host sa ballroom ay narinig na mula sa labas, nagpapahayag ng simula ng programa. Ang bawat dagsa ng tunog ng palakpakan ng mga tao ay tila isang hudyat para sa pagbubukas ng entablado. Tumingin si Faustina sa kanyang sarili sa huling pagkakataon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bago at mapanganib na ritmo habang ang anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang naglalaho upang bigyang daan ang isang Faustina na handang sumayaw sa ibabaw ng apoy ng katarungan.
Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng malawak na ballroom ay tila libu-libong matatalas na mata na nakatitig sa bawat galaw ni Faustina. Ang bawat sulok ng silid ay siksik sa mga taong kabilang sa mataas na lipunan, mga mamamahayag, at mga investors na ang mga ngiti ay kasing kinis ng mga mamahaling baso na kanilang hawak. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Tristan, kasing tikas ng isang hari, habang nagbibigay ng kanyang talumpati tungkol sa kahalagahan ng katapatan at pagmamahal sa pamilya bilang pundasyon ng kanyang tagumpay. Sa tabi ni Tristan ay nakatayo si Millie. Suot ang kanyang puting gown na tila ba siya ang tunay na reyna ng gabing iyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Madalas ang kanyang sulyap sa mga panauhin na tila ba ipinagmamalaki ang kanyang bagong katayuan bilang business partner at higit pa. Si Doña Graciana naman ay prenteng nakaupo sa gitnang mesa. Ang kanyang muka ay puno ng huwad na dangal habang tumatango sa bawat papuring ibinibigay ng kanyang mga kasamahan. And now, ang masiglang pahayag ng host, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Isang espesyal na pagtatanghal ang inihanda ng butihing asawa ni Mr. Altamirano bilang simbolo ng kanilang matatag na pagsasama at pagpupugay sa ating tradisyon. Narito si Mrs. Faustina Manalastas Altamirano para sa isang sayaw ng tinikling. Lumabas si Faustina mula sa likod ng telon. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa madla nang makita nila ang kanyang kasuotan. Sa halip na ang marangyang gown na inaasahan ng lahat, suot niya ang pulang damit sayaw na gawa sa mga pinagtagpi-tagping tela. Ang kulay niyon ay kasing tingkad ng sariwang dugo sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat tahi ay tila isang sugat na muling binuhay, at ang bawat piraso ng tela ay tila isang alaala ng kanyang pinagdaanang hirap sa tondo. Nagsimula ang musika. Ang ritmo ng mga kawayan na tumatama sa sahig ay tila ba mabilis na tibok ng isang pusong naghihimagsik. Humakbang si Faustina sa pagitan ng mga kawayan ng may kakaibang liksi at bigat. Ang bawat kumpas ng kanyang mga braso ay hindi lamang bahagi ng sayaw, kundi isang pagsasalarawan ng kanyang pighati. Sa kanyang isipan, ang mga kawayan ay tila mga patibong na inilatag ni Tristan at Graciana sa loob ng 8 taon, at ang bawat pag-iwas niya ay ang kanyang dahan-dahang paglaya. Napansin ng mga panauhin ang kakaibang bigat sa mga mata ni Faustina. Walang nangiti sa kanyang mga labi, tanging isang malamig na determinasyon na tila humihigop sa liwanag ng buong silid. Ang bawat pag-ikot niya ay nagpapakita ng ganda ng kanyang paghihirap. Sa bawat dagsa ng kanyang mga paa sa sahig, tila ba idinidiin niya ang bawat kasalanang ginawa sa kanya ng mga taong nasa harapan niya ngayon. Naalala niya ang kanyang anak, ang munting buhay na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong masilayan ng mundo dahil sa kasakiman ng lalaking ngayon ay pumapalakpak sa kanya. Habang tumatagal ang sayaw, ang tensyon sa loob ng ballroom ay tila isang mahigpit na lubid na anumang sandali ay mapuputol. Si Tristan ay nagsimulang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba habang pinapanood ang kanyang asawa. Ang Faustina na nasa harap niya ngayon ay hindi ang martir na babaeng kanyang kinagisnan. Ito ay isang babaeng tila handang sumayaw sa ibabaw ng nagbabagang uling ng katarungan. Natapos ang musika sa isang malakas at huling pagtama ng mga kawayan sa isa't isa. Isang tunog na tila ba pagsasara ng isang madilim na kabanata. Huminto si Faustina sa gitna ng entablado. Ang kanyang hininga ay malalim at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng pawis na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isang saglit ng nakabibinging katahimikan ang namayani bago sumabog ang isang masigabong palakpakan mula sa mga bisita, na tila ba nakuha ng sining ni Faustina ang kanilang mga puso. Inasahan ni Doña Graciana na bababa na si Faustina upang pumunta sa kanilang mesa at pirmahan ang huling dokumento gaya ng napagkasunduan. Inihanda na ni Tristan
ang kanyang bolpen at ang mga papeles na nakapatong sa ilalim ng mesa. Ngunit sa halip na umalis, dahan-dahang lumakad si Faustina patungo sa kinaroroonan ng host at kinuha ang mikropono. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng isang hatol. Tumingin siya ng diretso sa kinaroroonan ni Tristan at Melie, na ang mga muka ay biglang napalitan ng pagkalito at takot. Ang boses ni Faustina, nang magsimula siyang magsalita, ay kasing lamig ng semento at kasing talim ng isang patalim na dahan-dahang humahati sa katahimikan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Faustina, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito, sabi ni Tristan. Ang gabing ito ay tungkol sa katapatan at pamilya. Kaya naman, bago matapos ang selebrasyong ito, meron akong isang espesyal na regalong inihanda para sa aking asawa at sa kanyang minamahal na kabit na kasama natin ngayon. Ang salitang kabit ay tila isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay agad na kumalat na tila ba isang mabilis na apoy sa tuyong damo. Nanigas si Tristan sa kanyang kinatatayuan habang ang mukha ni Melie ay kasing putla na ng kanyang gown. Si Doña Graciana ay napatayo ng bahagya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kahiyan at galit. Lumingon si Faustina sa malaking LED screen sa likuran niya at tumango ng bahagya. Isang huling tanong ang sumagi sa kanyang isipan habang nakikita ang papalapit na pagkagunaw ng mundo ng mga Altamirano. Nakahanda na ba ang lahat para sa katotohanang hindi na nila kailanman matatatakasan? Ang bawat mata sa loob ng malawak na ballroom ay nakatitig na ngayon sa higanting LED screen sa likuran ni Faustina. Sa isang banayad na kumpas ng kanyang kamay, ang kadiliman ng telon ay napalitan ng isang nakakasilaw na liwanag na unti-unting nagpakita ng mga dokumentong kailanman ay hindi inakala ni Tristan na makikita ng publiko. Ang mga bank statements na malinaw na nagpapakita ng sunod-sunod na paglipat ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya ni Tristan patungo sa personal na account ni Carmelita San Diego ay isa-isang lumabas. Kasing linaw ng sikat ng araw ang ebidensya ng pandaraya. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat at hindi makapaniwalang mga bulungan ang bumalot sa buong silid na tila ba isang malakas na hangin na yumayanig sa mga kristal na chandeliers sa itaas. Ang mga investors na kanina lamang ay nakangiti, ay ngayon ay may mga mukhang puno ng pagdududa at galit. Namutla si Tristan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makapagsalita, habang si Melie ay tila nais ng lamunin ng lupa sa gitna ng entablado. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Ang katahimikan ay muling bumasag nang umalingaw-ngaw sa buong ballroom ang isang audio recording. Ang boses ni Doña Graciana na kasing lamig ng semento ay narinig ng lahat habang itinuturo ang plano para sa wad na pagbubuntis ni Faustina. Si Tina ang magdadala ng batang ito sa mata ng lahat. Siya ang aako sa kahihiya-hihiyan mo, Melie, para manatiling malinis ang pangalan ng mga Altamirano. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay tila mga saksak sa sarili nilang dangal sa harap ng mga taong dati ay tinitingala sila. At ang pinakahuling suntok na nagpatahimik sa lahat ay ang paglabas ng mga lumang text messages ni Tristan at Melie mula 3 taon na ang nakararaan. Ang usapan tungkol sa pagtatago ng reseta ng gamot pampakapit. Habang nag-aagaw buhay ang sanggol ni Faustina ay malinaw na nabasa ng lahat. Ang kalupitan ng kanilang mga salita ay tila isang madilim na anino na bumalot sa buong silid na nagpadama sa lahat ng tindi ng kawalang-hiyaan na ginawa nila sa isang inang nagmamahal. You're insane, Tina! Anong kabalastugan ito? Hindi totoo ang lahat ng yan. Ang pasigaw na banta ni Tristan habang pilit na humahakbang patungo kay Faustina upang agawin ang mikropono. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na tila ba nais niyang saktan ang kanyang asawa sa harap ng lahat. Ngunit bago pa man siya makalapit,
Isang pangkat ng mga lalaking nakauniforme ang pumasok mula sa malaking pinto ng ballroom. Sa pangunguna ni Attorney Basilio, ang mga pulis ay mabilis na humarang sa harap ni Tristan. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad ng mabilis sa makintab na sahig ay tila isang hatol na papalapit. Mr. Tristan Altamirano, I am Attorney Basilio Aragon. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong estafa at falsification of documents. At ikaw naman, Carmelita San Diego, aarestuhin ka rin bilang kasabwat sa money laundering at pandaraya sa kumpanya. Ang pahayag ni Basilio na may boses na kasing talim ng katarungan. Ang kaguluhan ay tuluyang sumiklab. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mga mukha ni na Tristan at Melly, habang ang mga ito ay pinalilibutan ng mga awtoridad. Sa gitna ng ingay, isang matunog at marahas na palad ang tumama sa pisngi ni Melly. Isang sampal mula kay Doña Graciana na sinusubukan pang isalba ang kanyang sariling pangalan sa pamamagitan ng paglalaglag sa kanyang pamumunuan. Wala kang kwentang babae. Ikaw ang sumira sa anak ko. Yung gumaralgal na sigaw ng matanda. Ngunit wala nang sino man ang naniwala sa kanyang pag-arte. Dahan-dahang ibinaba ni Faustina ang mikropono. Wala siyang naramdamang kagalakan sa nakikitang kaguluhan, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya mula sa mga kadena ng nakaraan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may payapang ritmo habang dahan-dahan siyang bumababa sa entablado. Hindi na niya tiningnan ang mga taong minsang naging mundo niya, ngunit naging instrumento lamang ng kanyang pagkawasak. Habang hinihila ng mga pulis si Tristan palayo, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang lalaking dati niyang tinitingala ay ngayon ay isang kaawa-awang figura na sumisigaw at nagmamakaawa. Tina, please! Parang awa mo na. Asawa mo ako, Tina. I'm sorry, please don't do this. Ang huling pagsusumamo ni Tristan na tila isang hangin na dumaan lamang sa pandinig ni Faustina. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Faustina sa pulang damit sayaw na kanyang suot. Ang bawat tahi niyon ay naging saksi sa kanyang panalo. Lumakad siya patungo sa pintuan ng ballroom, iniwan ang lahat ng abo ng kanyang nakaraan. Sa bawat hakbang niya palayo, tila nararamdaman niya ang init ng araw na naghihintay sa labas. Isang bagong umaga na wala ng bahid ng kasinungalingan. Isang tanong na lamang ang naiwan sa hangin. Sapat na ba ang katarungang ito upang tuluyang mahilom ang sugat ng isang inang nawalan ng lahat? Ang bawat hakbang ni Faustina palayo sa entablado ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa isang madilim na pahina ng kanyang kasaysayan. Sa likuran niya, ang ingay ng komosyon ay tila isang malayo at walang kabuluhang alingawngaw. Narinig niya ang boses ni Tristan na ngayon ay puno ng desperasyon at panginginig habang sinusubukan nitong abutin ang dulo ng kanyang pulang damit. Ang metal na tunog ng pagdidikit ng mga posas sa mga kamay ng kanyang asawa ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang pagsasama. Isang tunog na hindi nagdala ng sakit, kundi isang kakaibang uri ng katahimikan. Tina, parang awa mo na. Asawa mo ako, Tina. You can't do this to me. Ang pagsusumamo ni Tristan, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha habang hinihila siya ng mga awtoridad palayo sa liwanag ng mga chandelier. Huminto si Faustina nang hindi lumilingon. Ang kanyang likod ay nanatiling matuwid. Ang kanyang balikat ay matatag gaya ng mga kawayang hindi nabali sa gitna ng bagyo. Wala akong asawa. Ang mahinahong sagot ni Faustina, ang boses niya ay sapat na upang marinig sa gitna ng kaguluhan. Ang asawa ko ay namatay na 3 taon na ang nakararaan, kasabay ng anak na hinayaan mong mawala. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na nagngangalang Tristan Altamirano, isang kriminal na kailangang harapin ang batas. Ipinagpatuloy ni Faustina ang kanyang paglalakad. Nadaanan niya si Doña Graciana
na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga pabigat na nagpapababa sa kanyang dangal. Ang matanda ay nakatitig sa wala. Ang kanyang mga dating amiga ay dahan-dahang umiiwas ng tingin at umaalis sa ballroom upang hindi madamay sa kahihiyan. Ang imperyong binuo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at ang tanging natira ay ang hungkag na katauhan ng isang babaeng sumamba sa huwad na karangalan. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ng mga Altamirano ay nabalot na ng mga anino at alikabok. Ang malaking gate na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay mayroon ng nakapaskil na paunawa ng foreclosure mula sa bangko. Si Doña Graciana, na dati ay hindi tumatapak sa lupa, ay nakitang naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Dala-dala ang kanyang mga huling gamit sa isang lumang bayong. Walang sino mang tumingin sa kanya ng may respeto. Sa halip, ang mga bulungan ng pangungutya ang sumalubong sa bawat pagdaan niya. Ang karma ay tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang tumatangay sa lahat ng kanyang iningatan. Sa loob ng madilim na selda, si Tristan ay naiwang nag-iisa kasama ang kanyang mga pagsisisi. Ang kanyang buhay na puno ng karangyaan ay pinalitan ng malamig na rehas at ang malansang amoy ng pagsisiksikan. Wala nang Melina yayakap sa kanya at wala nang Faustina na magsasakripisyo para sa kanya. Si Meli naman, napilit na isinisisi ang lahat kay Tristan upang makalaya, ay tuluyan ding iniwan ng lahat, nabubuhay sa takot at kahihiyan sa isang lugar kung saan ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kataksilan. Samantala, sa isang maliit na opisina ng pamahalaan, tinapos ni Faustina ang huling bahagi ng kanyang paglaya. Hawak niya ang kanyang bagong identification card, kung saan ang apelyidong Altamirano ay tuluyan ng nabura. Siya ay si Faustina Manalastas muli. Buo, malaya, at may sariling pangalan. Ang bawat pirma niya sa mga huling dokumento ng annulment ay tila isang pagtatanim ng bagong binhi sa isang lupang matagal na natuyo. Bumalik siya sa Tondo sa huling pagkakataon upang tingnan ang kanyang studio. Bagaman wasak ang mga dingding at basag ang mga salamin, ang pundasyon niyon ay nananatiling matatag. Sa gitna ng pagkawasak, nakita niya ang mga bata na nag-eensayo pa rin sa kalsada gamit ang mga kawayang isinalba niya. Ang sining ay hindi namamatay, gaya ng kanyang pagkatao na hindi kailanman tuluyang nadurog. Nilapitan siya ni Attorney Basilio, bitbit ang balita ng paglilinis sa pangalan ng kanyang ama at ang pagbabalik ng lahat ng ari-ariang kinuha sa kanya. Ngunit para kay Faustina, ang material na bagay ay palamuti na lamang. Ang tunay na yaman ay ang kanyang kakayahang huminga ng malalim ng walang bigat sa dibdib. Habang nakatayo sa harap ng gumuhong studio, naramdaman ni Faustina ang simoy ng sariwang hangin mula sa dagat na tila isang paanyaya. Isang bagong pangarap ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang pangarap na malayo sa ingay ng Maynila, sa isang lugar kung saan ang asul ng langit at dagat ay magiging saksi sa kanyang tuluyang paghilom. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maging mga pilat ng karangalan, isang mapa ng kanyang paglalakbay mula sa abo patungo sa liwanag. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay tanging pananahi at paglilinis lang ang alam. Ngayon ay handa nang humawak sa timon ng sarili niyang kapalaran. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa Tondo, isang tahimik na pasasalamat sa lahat ng hirap na nagpatatag sa kanya, bago siya dahan-dahang tumalikod at lumakad patungo sa bukang liwayway ng kanyang bagong buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat dagsa ng tubig sa dalampasigan ng Palawan ay tila isang malambot na haplos ng kalikasan na tuluyang humihilom sa mga sugat ni Faustina. Ang amoy ng alat ng dagat at ang bango ng mga ligaw na bulaklak sa paligid ay malayo sa amoy ng alikabok
at kataksilan na iniwan niya sa Maynila. Dito, sa ilalim ng malawak at asul na langit, nahanap niya ang isang uri ng katahimikan na hindi kayang bayaran ng anumang ginto. Sa gitna ng isang maliit na kawayang studio na nakaharap sa dagat, pinapanood ni Faustina ang mga katutubong bata na masayang nag-eensayo ng sayaw na pandango sa ilaw. Ang bawat kumpas ng kanilang mga kamay na may hawak na basong may kandila ay tila mga alitap-tap na sumasayaw sa dapit hapon. Naroon si Nena, na ngayon ay isa na sa kanyang pinakamahusay na katulong sa pagtuturo, na may ngiting kasing ningning ng mga bituin. Ang makita ang mga batang ito na buo ang pangarap, ang naging pinakamabisang gamot sa pusong dati ay binuo mula sa pighati. Isang hapon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw, dumating si Attorney Basilio, dala ang ilang mga balita mula sa lungsod. Naupo sila sa isang lumang kahoy na bangko habang pinapanood ang mga alon. Inabot ni Basilio ang isang maliit na sobre na may selyo ng kawanihan ng mga bilanggo. Galing ito kay Tristan, Tina. Halos buwan-buwan siyang nagpapadala ng sulat para sa'yo. Sabi ng warden, wala siyang ibang ginagawa, kundi ang magsulat at humingi ng tawad. Ang mahinahong sabi ni Basilio. Tiningnan ni Faustina ang sobre. Alam niya ang nilalaman yon nang hindi binabasa. Mga salita ng pagsisisi, mga pangako ng pagbabago, at ang desperadong pagkapit sa isang nakaraang siya mismo ang sumira. Ngunit sa halip na buksan ito, dahan-dahang lumakad si Faustina patungo sa isang maliit na bonfire na inihanda para sa hapunan ng mga bata. Inilagay niya ang sobre sa gitna ng mga nagbabagang uling. Ang tuyong tunog ng pagkakasunog ng papel ay tila isang huling bulong ng pamamaalam. Ang usok niyon ay dahan-dahang tinangay ng hangin patungo sa malawak na karagatan. Napatawad ko na siya, attorney, ang pabulong na sabi ni Faustina habang nakatingin sa apoy. Pinatawad ko na siya dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng puot sa aking dibdib. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan ko silang pabalikin sa aking buhay. Ang katahimikang meron ako ngayon ay ang kaisa-isang bagay na hindi ko na muling hahayaang manakaw ng sinuman. Hinawakan ni Basilio ang kanyang balikat nang may malalim na respeto. You've built something beautiful here, Tina. Your father would be very proud. Hindi ka lang sumayaw sa ibabaw ng abo, kundi nakapagtayo ka ng isang tahanan mula rito. Isang dahan-dahan at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Faustina. Sa bawat hininga niya, nararamdaman niya ang kalayaan. Hindi na siya ang babaeng kailangang magtiis upang mahalin. Hindi na siya ang asawang itinuturing na wallet na walang pakiramdam. Siya ay si Faustina Manalastas, isang babaeng marunong lumaban, marunong bumangon, at higit sa lahat, marunong magmahal sa sarili. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi na susukat sa lalim ng kanyang pagtitiis, kundi sa tapang niyang talikuran ang dilim upang hanapin ang sarili niyang liwanag. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw, itinaas ni Faustina ang kanyang muka upang salubungin ang malamig na simoy ng gabi. Wala siyang suot na gintong kwintas, wala siyang mamahaling hiyas, ngunit ang ningning sa kanyang mga mata ay mas maningning pa sa anumang kayamanan sa mundo. Sumayaw si Faustina sa dalampasigan. Ang kanyang pulang saya ay hinahangin, sumasabay sa kumpas ng mga alon. Ito ang sayaw ng kanyang tagumpay. Ang sayaw ng isang pusong tuluyan ng naghilom.